childhood mo, anong pinaka-paborito mong mga toys? Toys? Mga makit ang puno. Naglalaro? Alam mo yung figs na doon hindi namin alam kung anong tawag na. Pero may isang puno, parang tibig yata yun. Tibig. May mga bunga. Ginagawa naming parang gulong. Kukuha kami ng mga alam mo yung pangwalis ting-teng? Ginagawa naming ginagawa yung toy car. Well, sabihin yung magugulong. Hila-hilahin namin ganon. Parang, yan. Ako parang naaalala ko, Ate Love, gusto ko yung mga yung toy na pogs, yung pinapabaliktad. Correct. Tsaka Holland. Mga ganun. More on sa labas yung mga laro namin. Kasi lumaki akong probinsya eh. Ako din tsaka po. yung kadang, yung bamboo. Bagawin mo siya parang stilt. Diba yan, gano'n? Gaganon kami, payabangan pa kami. Wow! Sino malayo makakarating? Naabutan mo yun, Ate. Parang ngayon, kinoconsider na siyang talent eh. Oo, talent. Oo nga, parang skill lang nga. Yun yung mga laro namin. Ate Love, ang lakas mga throwback. Grabe talaga. Oo, matinding throwback yung sa akin. Ito, pag pinag-uusapan natin yung mga laruan na yun, nakakatuwa. Kaya itong bisita natin ngayon, sigurado may inspire niya tayo sa mga laruan na to. True. Ito nasa harapan natin. Kaya pagandahin natin at ma-amaze kayo sa dami ng mga naipon niyang laruan. Correct! Kaya tawagin na natin. Siyempre, nandun sa kusina papuntahin natin dito sa sala. Kumakain pa. Ito na! Tinagurian po siyang The Legend Picker. Oy, taray. Michael Pagulayan! Yay! Good morning, sir! Hello po. Pasok ko kayo. May nangunguha na po ng laruan mo na. Hello po. Good morning po. Sige, usap lang po kayo ni Ate Love. Sir Michael, batiin niyo po muna yung ating mga nanonood sa Net25. Nakikinig po sa ating Radyo Agila. Go for it, Sir Michael. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Kuya Mike, isang toy picker. Ayun, eto na nga. Toy picker, legend picker, Sir Michael. Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin pag legend picker? Parang narinig ko lang yan abroad eh. Meron pala tayo dito, no? Ano naman po? Actually, marami naman po kami mga picker. Okay. Ang bagong profesyon po namin bilang toy picker, yung nagpipik po kami ng mga laruan through tinatawag namin freestyle. Okay. Sa mga surplus, sa mga tao. Pero wala po kayong specific na pinipili nung pag magsusupply po sa inyo? Actually, ako po kasi more on vintage ako. Yung kapanahunan ko. Ano yung parang babalikan mong year para masabi mong vintage na talaga siya? Ang vintage kasi, actually, naka-classify in 3 years. 50 pababa, considered ang vintage. So, pag sinabi mong, sabihin na lang natin, 80 hanggang 100, yun yung antiques. Okay. Ilang taon na po kayo nung nag-start po kayo nag-collect? Bata pa ako kasi proud na taga-Payatas ako. Mabuhay ang mga taga-Payatas. Matingo yung mga taga-Payatas. Saang barangay ba yan? Saang barangay? Barangay Payatas A. Ayan, diba? City, kasi sila ron, yun ang talaga, marami kayo na mahanap doon. Kaya ka nagkaroon doon. Ano ka ng basura? Hindi po. Bali po, nung elementary grades po ako. Actually, ang Payatas po, nahati po sa 3 yan. Payatas A, B, at C. Okay. Lupang Pangako. Sa A po kami. So, yung dam site po sa area B. Okay. May classmate po kami nung early 80s na ang tatay niya is scavenger. Ayun! Siya'y nakakahanap. Tapos tuwing recess namin, inilalatag niya dun sa labas ng school namin. Ganda. Binibili namin ng 25, 50. Yung mga toys. Doon po nag-start yung parang fascination niya sa mga pag-collect ng mga vintage toys. Grabe naman yung backstory ng legend picker natin. Yan ang throwback na throwback talaga. Eto na. Siyempre, gusto ko malaman anong klaseng mga laruan yung pinipili mong i-collect po. Yung, kasi sa akin, naging passion ko nung bata pa ako na mabilan ako ng magulang namin ng mga laruan. Pero siyempre,
laking probinsya kasi yung mga magulang ko. Hindi sila aware sa mga laruan. Yes. Kagaya ng kwento ko nga kanina kay Dre, wala kaming laruan. Labas-labas lang Ate Love, no? Saka kapag hindi ka masyadong... laro sa labas. Pag taga-province ka before, parang okay na sa'yo. Minsan gagawa ka na lang talaga Yes, yung ikaw laruan yung mo mismo. gagawa. No? So, yun yung mga parents mo. Parang wala silang idea. I'm sure sila rin hindi nakaranas ng laruan. Yes, ma'am. Okay. Gaano po kahirap mag-restore ng mga laruan na nakukuha nyo po or nako-collect nyo? Actually, ito po, more on, ang restoration po kasi, sa amin mga picker, sa amin mga collector, is parang second lang yan. Mas gusto namin yung, kung ano yung bago napik namin, bago nakuha namin, yun yung parang i-display namin. Kasi nandun yung tinatawag yung parang sentimental na from yung age niya, nung mapik mo, parang ramdam mo na katulad ng mga ganito po. Nostalgic kasi yan Nostalgic. Matagal, parang makikita mo, dahil sa luma na siya, may mga fade, may mga paint chip na tinatawag. So, more like preserving po talaga, hindi po siya restoration. Wala po kayong binabago sa sa mga... Sa mga halimbawa na kukuha ninyo. Wala naman, pero yun nga. Wala kang nire-repaint, wala kang Meron naman po akong actually nung pandemic, naging namin yan parang pampalipas inip namin ng anak ko. Correct, kasi medyo ilan po ba yung anak nyo na into this as well? Actually, yung panganay kong anak, andyan ngayon sa studio natin. Ano pangalan? Shoutout mo naman. Francis. Hi, Francis! Ayan po. Si Francis. Ayan. Poging-pogi si Sir Francis. So, ano po? So, yun yung mga... Kasi mahilig ako talagang mag-ipon ng mga... Di ba, meron tayong mga laruan na mga nilalagyan ng pentel pen. Yes. Ay, sinulat-sulatan! Sinulat-sulat. As a kid, hindi ko po masisisi yung kabataan ko kasi mahilig din po ako mag-ganun. Grabe, tingnan mo yung collection niya, Dre. Wow. Parang store na. Parang store na. So, paano nyo po, kagaya niyan po, ano yan, lahat ng parte ng bahay nyo, ganyan? Or... Ano po nga yan pag may bisita po kami, sinasabi nila, bahay ng laruan na may kasamang tao. Grabe yung laki, Ate Love. Ang dami! Gaano na ho karami yung collection po ninyo? Actually, yung pagpasok mo sa amin, buong sala. Oo. Buong sala namin. Pero dito po sa sa store niyo po, store po ba ito? Hindi po? Hindi po. Hindi nga Bahay collection. lang. Bahay lang Kasi baka po nagbebenta po kayo, may chance po yung mga viewers natin na puntahan kayo. Kasi nag-online selling siya, my friend. Ayun po. Online selling po. Online selling siya. So bali, wala kayong physical store, nag-online sell po kayo naman nako-collect nyo. Apo. So, kumusta ang reaction ng inyong mga online seller, Suki? Ano yung pinakamabenta na parang, masyadong in demand ito, yung ganyan? Actually, ang mga buyer namin, may kanya-kanyang kategory, parang kanya-kanyang edad, Wow! kanya-kanyang laruan din na hinahanap. Gusto kong malaman yung edad. Sabi niya, kanya-kanyang edad. So, ano yung matanda nyo ng naging parang kliyente? At ano yung pinakabata nyo naging kliyente? Pinakamatanda kong naging kliyente is parang nasa 70. Wow! May mga ganun Ang talaga. laruan din talaga, hindi lang kasi din talaga siya pang bata Yes, ma'am. Saka nakakapagpa-feel kasi siya, Ate Love, di ba? Yes. Kunyari ako, may mga childhood ako na napapanood. Yes. Kapag kahit na gaano ako katanda, nababalikan ko yung mismong eksakto na feeling Yes. kapag nakita ko yung laruan na yun. You're right. Grabe. Yun yung naibabalik niya sa'yo. Sir, kunyari po, ako, may nakita akong lumang laruan, tas gusto ko talagang parang medyo i-restore siya, baguhin siya ng kahit papano. Pwede ko po yung dalhin sa inyo. Correct. Paano Tapos po yun? mapapagawa niyo po. Pwede naman, pero katulad din po ito. Kung makikita, ito po yung si Super Dog. Oo. Ito yung isa sa mga, hindi naman sana yung medyo na-features tayo sa ibang TV station na napansin nila na ito kasi kung nasa baryo ka o nasa isang depressed area ka, tingin ko nagbasa ka ng Panic Comics eh. Oo! Kasi dati, Ito yun. yan. Ako, lumaki rin ako dito. Di ba? Yan yung mga old school na tatambay ka sa tindahan.
Aling anong bago ngayon? Babayad ka ng piso. Babasahin mo lahat yan. Correct. So itong Funny Comics, isa sa mga binasa ko talaga yan. At it's Super Dog, saka yung si Nandito yan. Compatron. Yes. Yan. Ito, yung katawan niya, si Mr. Incredible. Nakita ko yung ulo niya kasi parang hinat-ngat ng aso. Tapos yung katawan niya, puro may mga painting. Sabi ko, sayang naman, sabi ko. Di itinabi ko. Nakakuha ko ng laruan na eksakto sa ulo ni yung mukha talaga niya, figura niya. Tapos yun, sabi ko, Nak, sabi ko sa anak ko, Nak, ano nakikita mo? Pa, sabi niya, pwede natin gawing Yung sabi ko, kaya ba natin sa kay Super Dog? Sige. O, di ginawa namin. Actually, nakuha namin yung saktong Yeah, parehong-pareho. Yes, ma'am. Parehong-pareho ng Ito yung Super Dog. Ang galing niyo. Yan, hindi yan pwedeng ibenta. Ito po, actually, marami pong nagtangka o nag-request sa akin. Sentimental masyado. Alam, hindi pwedeng ibenta. Ano po ito Sabi ko nga hanggat nandito sa akin, maaalala namin yung pandemic days. Kasi ito po, di ba, bawal lumabas. Parang pandemic baby nyo pala siya. Oo, bawal lumabas. Ganyan. Parang inip turyong ng utak Yes, ma'am, opo. diba, na Somehow it saved your pandemic. Actually, sanity. Opo. meron pa akong mga video dun sa mga Facebook ko na marami pa akong mga ginawa. Yung mga baby na may mga sulat, yung mga dal. Pinayos mo talaga. Ginawa ko siyang yung baby Suma, baby Avatar. Basta kung ano yung pumasok sa isip mo na Magkano po halimbawa kung gusto ng ibang mga kababayan nating magpa-restore, magpaayos ng kanilang mga vintage na mga toys, magkano po ang range ng charge po ninyo? Actually, ma'am, ang restoration po kasi, depende po sa sitwasyon na gagawin mo. Halimbawa, kunyari, yung isang laruan, wala ng ulo o wala ng kamay. Hahanapan nyo ba? Hi! Mga Kanet 25! This is Love and New Verbo for more love to the pet and everything updates. Just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya! I love ya!